Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Nakabahambalang pa rin sa mga sandaling ito sa runway ng Davao International Airport yung sumadsad na aeroplano ng Cebu Pacific. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nagbigay ng hanggang alas 3 kanina nga pong palugit para mayalis ang aeroplano pero hindi yun nasunod. Bukod sa mga pasahero, perwisyo rin ngayon ang dulot ng aeroplanong yan sa mga negosyo sa Davao. Nakatutok doon sa Davao si Teco Campo ng GMA Davao. Yes, Mike, hanggang sa mga oras na ito ay nananatili pa rin sa runway ng Davao International Airport ang naturang Cebu Pacific Air Flight 5J971. Pero medyo may magandang balita, Sir Mike, dahil naialis na ito sa putikan at damuhang bahagi ng airport at nasa runway na ito at dahan-dahan itong hinihila para i-park doon sa dating airport terminal ng Davao International Airport. Mula pa nito hating gabi, ilang beses sinubukang hilahin ng mga taga Cebu Pacific ang sumadsad na aeroplano gamit ang crane at 4 na airline cargo tow. Para iwas pagsabog, inalis muna ang kargang krudo nito. Gumamit na sila ng malalapad na steel sheet para may alis sa putikan ang mga gulong nito. May pagkakataon pang muntik himiwalay ang cabin part sa unahang bahagi ng aeroplano. Pero di pa rin nila naialis ang sumadsad na aeroplano. Kaya ang lokal na pamahalaan sinabing makikialam na sakaling di pa rin masolusyonan ang problema. Nananawagan ngayon si Davao City Mayor Sara Duterte sa mga pasahero ng Cebu Pacific Flight 5J971 na magkipag-ugnayan sa kanila sakaling nais magreklamo. Nagtalaga na raw sila ng help desk. It's really up to them kung magkahiusa sila na mag-file or mag-individually file sila against Cebu Pacific. But the only thing that we can help them with regard to that is kung wala sila lawyer, we can recommend libreng legal advice initially. Nababahala na rin daw ang lokal na pamahalaan, lalo't malaki nang nalulugi dahil sa pagkasuspinde ng operasyon ng paliparan. Welta pa ni Mayor Duterte, tila inuuna pang isalba ng Cebu Pacific ang kanilang eroplano kaysa ang agarang pagtanggal nito sa runway. Talang yun din ka aeroplano ba? O niya, tako na yun kaayo ang perwisyon. Pinadala na ng liham ni Mayor Duterte si Engineer Frederick San Felix, ang General Manager ng airport, para pagpaliwanagin sa nangyari. Hindi raw agad kasi pinapasok ang mga responding rescue teams ng Central 911 para tumulong sa lugar. Iimbestiga naman daw ito ng Davao International Airport. Gusto nga namin makausap yung crew ng 911 para maimbestigahan kung sino hindi nagpapasok kasi partner namin yung 911 pag may mga emergency. Dahil sa nangyari, nagdesisyon ng pamunuan ng Ateneo de Davao University na iaatras na ang kanilang kontrata sa Cebu Pacific bilang official airline partner. Aabot sa 300,000 pesos ang halaga ng mga tiket na binibili ng universidad sa Cebu Pacific kada buwan. 5 taon ng airline partner ng Ateneo de Davao ang nasabing airline company. Welta ng universidad, nalagay daw sa peligro ang buhay ng mga pasahero nang mag-overshoot ang aeroplano ng Cebu Pacific nitong linggo. Rather a big account, I guess so, because most of our travels are really with Cebu Pacific. For many, many years. It's because it's cheaper, of course. And it's because also we have a lot of students that we ferry from one place to another. Yes, Mike, yung nakikita nyo ngayon, yan yung dahan-dahan na paghila no, ng Cebu Pacific na aeroplano ng Flight 5J971. Dahan-dahan itong hinihila. Ito ilalagay dun sa dating airport terminal ng Davao International Airport. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin tiyak no, kung babalik na ba sa normal ang operation ng Davao International Airport. Pero ayon kasi sa kapanayam natin kanina si Airport Manager Engineer Frederick San Felix din ng CAAP, ang sabi niya inaasahan na alas 6 ngayong gabi babalik sa normal operation. Pero sa mga nakikita natin ngayon, mukhang malabo itong may balik sa normal ang operation ngayong gabi. Hinihintay na lang din natin ng pahayag din ng CAAP Davao kung anong oras may babalik sa normal ang operation ng Davao International Airport. Mike? Tek, yung unang deadline na binigay kanina, alas 3 ng hapon, di ba?
Tapos naging alas 6 na, alas 7. Ngayon naman alas 2 8. pa, Mike, no? Alas 2 yung unang deadline. Alas 6. Pagkatapos, binigyan nila ng ultimatum ang Cebu Pacific kasi ang mga personahe pa ng Cebu Pacific ang gumagawa ng trabaho doon para maialis yung eroplano. May kasama silang isang international contractor para maalis yung eroplano doon nga sa pagkakasadsad doon sa runway. Na-extend ito ng alas 3 at dahil nga medyo nahihirapan sila, in-extend uli ng alas 6 ngayong gabi. Hanggang sa mga oras na ito, yun nga, medyo good news, din naalis na sa runway yung eroplano, naalis na doon sa pagkakasadsad. Pero hanggang ngayon, dahan-dahan pa rin itong inililipat doon mismo para i-park doon sa dating terminal ng Davao International Airport, Mike. Paano ito, Tek? Meron na naman bagong takdang oras na ibinigay? Yung mga otoridad dyan, kung anong oras mabubuksan na ulit yung airport ninyo dyan sa Davao, Tek? Yan ang problema, Mike, kasi sinisikap natin ngayon na makontak si Engineer San Felix ng CAAP, pero hirap tayo na makontak siya dahil ayon sa ating mga kapuso on the ground na hindi pa daw siya madistorba dahil nga medyo busy sila ngayon para maklear nga itong eroplano sa runway. Pero sinabi niya kanina na posibleng may balik daw ang operation pero depende din daw sa mga airline companies kung magre-resume sila ng flights ngayong gabi, Mike. Tek, ang sabi ng CAAP kanina sa iba't ibang mga interview, kung hindi daw masusunod ng Cebu Pacific yung una nilang binigay na palugid na alas 2 o alas 3, sila na mismo ang hahatak dun sa aeroplano at magtatanggal ng aeroplano na yan dyan sa may runway. Ngayon, sa mga sandaling ito, habang pinapanood natin ng live yung aeroplano, sino ba ang umihila niyan ngayon at nagtatabi niyan doon sa tinatawag na holding area ng lumang airport ninyo dyan? Ang Cebu Pacific o ang CAAP na ngayon, Tek? Sa ngayon, sa napag-alam natin, ang Cebu Pacific pa ang humihila ngayon no, sa aeroplano. Kasama nga ng kanilang mga hired engineers na from a Singapore firm na tumutulong sa kanila, Mike, na mahila nga itong aeroplano. Although tumutulong ang CAAP, pero ang mga equipment ngayon ay sa Cebu Pacific pa rin po yan, Mike. Okay, panguling tanong na lang, Tek, yung nakikita namin ngayon yan, nakuha ninyo na live dyan sa airport ng Davao. Ibig sabihin, yung aeroplano na yan, umuusad na yan ngayon na dahan-dahan, Tek? Yes, dahan-dahan niyang hinihila, Mike, paatras, ano? Paatras at ang hila nito. Hinihila ito papunta doon sa dating terminal ng Davao International Airport. Ito, hindi ito kalayuan doon sa bagong terminal ng airport. May malaking, medyo malawak din ang parking area nito para doon muna ilalagay itong aeroplanong ito at doon siguro aayusin at titignan kung ano nga ang diferensya dahil magkasasagawa nga ng investigation ang Cebu Pacific and understand, pati na rin po ang CAAP, titignan din po kasi titignan din na yung mga flight data recorder at ano pang mga bagay na i-inspection nila sa aeroplano at para matukoy nga, Mike, no, anong sanhinong pagkasadsad ng Cebu Pacific Flight 5J971, Mike. Maraming salamat, Tek Ocampo ng GMA Davao.